Oras, alas 7:30 segundos, 7 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio. Super Radio. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa Webes ng umagang ito, 13 araw ng Agosto, taon 2020, August 13, 2020. Super Radio. Ito po mga kapuso, malaking usapin to Yung dahil bakuna. sinasabi po ng Russia, meron na silang bakuna laban sa COVID-19. Nalikhang bakuna kontra COVID-19 ng Russia, kailangan pang dumaan sa matinding pagsusuri ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Suggested retail price sa face shield. Inilabas na ng Department of Health at hindi dapat humigit sa 50 piso kada piraso. Food and Drug Administration naglabas ng paglilinaw sa inaprubahan nilang gamot mula sa China na ginagamit para sa ikangay mild o hindi ganong katindi na COVID-19 ng mga pasyente sa naturang bansa. 70 construction project sa lungsod po ng Quezon. Pinahinto dahil sa hindi pagsunod sa minimum health protocol. Isang mambabatas, pinakakasuhan ng pandarambong ang mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa katiwalian. Kailan? PhilHealth, inakusahan ng pagbibigay ng pabor. PhilHealth na naman, PhilHealth is wealth, sa ilang mga health institutions sa ilalim po ng interim reimbursement mechanism. Yung pong ipinalabas na English lesson o leksyon sa wikang Ingles ng DepEd TV, Mali-mali daw ang grammar. pinuna ng mga netizen dahil sa maling grammar o balarila. Ilang senador, inimok ang Department of Education ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Meron pong tropical depression kung tawagin, binabantayan ng Pag-asa mga kapuso sa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa po pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,260 kilometro hilagan ng Dulong Ilagan, Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbuksong aabot sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometro sa direksyon ng Kanluran-Timog Kanluran. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang posibilidad na pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility ang bagyo pero posibleng maging low pressure area o LPA na lang ito pagpasok ng bansa. Nakakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone sa rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magdadala ang ITCZ ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulok at pagkidlat sa naturang mga lugar. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan po. Ang mararanasan, may posibilidad na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulok, pagkidlat. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay COVID-19. From Russia with love, Super Radio. I fly to you, Dobry otra. Good morning. much wiser. Spasiba. Ano ba yan? Hindi ko alam. To you, I've traveled the world to learn I must return from Russia. Oras po natin alas 7:12 minuto makalipas sa kapito ng umaga. I've seen places. Hindi pa maaaring agad-agad gamitin dito sa Pilipinas ang nalikhang bakuna kontra COVID-19 ng Russia na pinangalanan nilang Sputnik 5. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kailangan pa ng karagdagang pag-aaral at impormasyon tungkol sa bakuna na yan. At dahil dyan, hindi pa yan maaaring bigyan ng tinatawag na ghost signal o pahintulot
para magamit dito sa Pilipinas. There is very little information about the vaccine, but what to ensure it has to be safe. The duty of government is to ensure that it is safe to use and it is of quality, and we have the regulatory agencies to ensure that all those standards are met of safety, efficacy, and quality. But there are men. Pinag-uusapan yan ngayon sa buong mundo. Naman, yung sila na una, sinabi ng Russia. Russia na may bakuna sila na Sputnik 5. Inyong napakinggan ng tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Sinabi naman ni Food and Drug Administration o FDA na karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan pa bago mabigyan ng go signal o pahintulot ang bagong bakuna. Pero dahil mahalaga ang COVID-19 na bakuna, kailangan kaya daw itong aprobahan sa loob lamang 30 araw. Una nang nagpahayag ng tiwala dyan sa bakuna ng Russia si Pangulong Duterte. At sinabi niya na handa siyang mauna sa pagpapaturok ng naturang bakuna. Handa ang ilang Pilipino, Mike, sa Russia na voluntaryong lumahok sa clinical trial para sa bakuna kontra COVID-19 na Sputnik 5. Ayon po sa OFW sa Russia na si Nico Castor, kumpiyansa po siya sa galing ng Russia pagdating po sa bakuna. Ang sabi, 8 taon bago ma-discover ang bakuna para sa isang sakit. Ganun po. Pero alam naman natin na isang Russia sa pinakamagaling na o dalubhasa pagdating sa pag-imbento ng mga bakuna o pag-discover ng mga bakuna para sa mga malalang sakit. Tinig po ng OFW sa Russia na si Nico Castor. Tiwala rin ng OFW sa Russia na si Aimee Espiritu sa kakayahan ng Russia sa paglikha ng mga bakuna. Ang Russia ay napakalaking bansa at may kakayahan sila na magsaliksik upang maka-imbento or makagawa ng solusyon sa lumalaganap na coronavirus. At willing ako na sumailalim sa trial kung kinakailangan. Yun, oh. Papaturok. Yun, mga kapuso, tinig po ng OFW na nasa Russia, si Aimee Espiritu. Samantala, ito malaki tulong po nito, mga kapuso. Ang DOH po bumili na ng flu vaccines para sa mga senior citizen. Kasunod po ng napaulat na limitadong supply po nito. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Yan ang Coverage. balitang atid sa atin ni Isa Avendaño Umali. Isa, pasok. Umaaksyon na ang Department of Health o DOH sa ugnay sa sinasabing sa kaunting supply ng flu vaccines, partikular na para sana sa mga nakatatanda. Nauna nang sinabi ng DOH na ang flu maging ang pneumonia vaccines ay hindi naman lunas para sa COVID-19 pero maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon dulot ng sakit o makakatulong sa resistensya. Ayon sa DOH, bumibili na ang kagawaran ng flu vaccines para sa mga indigent o mahihirap na senior citizens alinsunod sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang target na recipients o makatatanggap ng mga bakuna ay mga nakatatanda na kasama sa lisahang mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa oras naman na makakuha na ng mga bakuna, sinabi ng DOH na agad na ipapamahagi ang mga ito sa lahat ng mga rehiyon. Ang mga rehiyon naman ang magbibigay sa mga lokal na pamahalaan upang mabakunahan na ang ating mga lolo at lola. Sakaling magkaroon ng shortage o kakulangan, sinabi ng DOH na ang mga lokal na pamahalaan na ang kailangan na bumili ng dagdag na supply para sa kanilang mga constituents. Kailan daw Ang isa? wala pang nabanggit na petsa, maganda pakinggan pero sana as soon as possible, di ba? para sa mga senior citizen o nakatatanda. Maganda pakinggan kung sa maganda. Ay, tanong kailan? Oo. Yun nga. Yun talaga ang tanong, kailan? Ay. Kailangan talaga ng ating mga Mabilis sila sa press yan. release, Mike. Oo. Ayun, ang inyong kapuso, Isa Avendaño Umali, ng GMA Super Radio DZBB, walang iwanan. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Oras po natin, alas 7:17, 17 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ito po, mga kapuso, Face Shield. Face Shield. Ayan. Naglabas na po. May suggested retail SRP price na yan, ito. SRP. Ngayon, meron na. Nung unang labas itong mga face shield, wala eh. Pero merong face shield na abot ng 2 hanggang 5,000 piso. Ha? Pero imported. Wow. Imported maganda. Talagang materialis puertes. Galing sa Bulletproof Europa, ba yun? mga Bulletproof? kapuso.
Ito po, naglabas ng suggested retail price ang Department of Health, SRP, para sa mga face shield. Naku, naka-face mask, naka-face shield. Wala, hindi na natin Hindi na makita malalaman ang kung ano beauty. itsura ng mga... Ang beauty, hindi natin makikita ang beauty. Kung may beauty o wala, o kung yung beauty. Ha? Linawin mo nga. I knew when I saw you, you had Suggested retail price, SRP, para sa mga face shield. Sa memorandum ng DOH, tinukoy na dapat ay naglalaro lamang sa 26 na piso hanggang 50 piso. Mga kapuso, Inglesin natin para malinaw sa mga Inglesero at Inglesera. Ano mag-English, Mike? 26? Sige. 26 to 50 pesos. Yan o! turned to go. 26 hanggang 50 piso. Presyo ng kada piraso ng face shield. Dapat din ay gawa yan sa tinatawag na clear plastic o acetate material at may tinatawag na adjustable band na may susuot sa ulo. Paano yun pag malaki ulo mo? Kaya nga adjustable. Kaya adjustable. Pwede i-adjust. It was destiny. Maaari ding gawing disposable o tinatawag na reusable yung mga face shield. Yung mga pwedeng ulit-ulitin sa pagsuot mga kapuso. Basta linilinis lang parate yan o! To find Inirekomenda rin ng Department of Health ang 10% dagdag sa SRP o tinatawag na variation ng presyohan ng face shield para sakupin ang tinatawag na distribution cost. Diyan po yan sa Visayas at Mindanao. Dahil yung mga face shield dito po sa Metro Manila at sa Luzon manggagaling. Yan. Epektibo ang SRP sa mga face shield simula kahapon 12 ng Agosto. now that I've loved. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. Naglabas na po ng mga tips o payo ang isang infectious disease specialist para sa regular na paglilinis po ng inyong face shield. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante ng San Lazaro Hospital, maaaring magtagal sa plastic ang coronavirus kaya dapat regular na linilis ang mga face shield. Matapos gamitin, dapat anyang linisin ito sa pamagitan po ng alcohol at punasan po ng tissue paper o kaya ng tela. Ordinary alcohol, 70% alcohol, sprayhan mo lang, and then after that, you wipe it with a clean tissue or cloth, and then don't hold the front, just have to hold the handle yung sa gilid, yung dito, no? And then put it in the cabinet, away from children, away from the other household. Yan, hindi rin ito dapat ipatong kung